Chapter 1476. Nagunat si Sebastian ng tamad. Ang kanyang katawan ay pakiramdam na relaxed at ang kanyang isipan ay refreshed. Ang pakiramdam ng kaginhawahan at kasiyahan ay hindi matutumbasan ng mga salita. Bagaman gumastos siya ng napakalaking 15 milyong puntos, higit pa sa halaga ng pamumuhunan ang naging resulta nito. Ang kanyang antas ng pagsasanay ay tumaas mula sa isang Star Lesser Deity Master hanggang sa pinakamataas na antas ng Lesser Deity Realm sa isang talon. Bukod pa rito, dahil sa kanyang dual core physique o banal na katawan, kayang-kaya na ni Sebastian na makipagsabayan kahit sa mga nasa Intermediate Deity Realm nang hindi umaasa sa kanyang pisikal na lakas. Gayunpaman, halos hindi siya makapagtagumpay laban sa isang karaniwang 1-star Intermediate Deity Master pagdating sa purong pagsasanay. Pagkatapos ng lahat, ang agwat sa pagitan ng mga pangunahing larangan ay hindi madaling mapagtagumpayan. Kinuha ang kanyang tablet, sinuri ni Sebastian ang kanyang katayuan at natuklasan niyang may halos 40 milyong puntos pa siyang natitira. Ang kanyang ranggo ay bumaba rin mula sa top 20, bumagsak sa ika-21 pwesto. Parang kailangan ko pang kumita ng mas maraming puntos, bulong niya habang inilalagay ang tablet. Habang naghahanda siyang umalis sa palasyo, bumagal ang kanyang mga hakbang nang lapitan niya ang lugar na itinakda para sa pagpapalit ng mga piraso ng teknika. Isang kakaiba at hindi maipaliwanag na puwersa, halos parang isang banal na puwersa, ang nagdulot sa kanya na huminto sa kanyang paglalakad. Matapos magatubili ng sandali, pinigilan ni Sebastian ang kanyang ngipin at gumastos ng 1 milyong puntos upang makuha ang isang piraso. Naiintriga siyang makita kung ano ang nagpapasikat sa mga tinatawag na celestial techniques na ito. Isang puwang para sa pag-scan ang lumitaw sa pinto. Sa isang swipe, 1 milyong puntos ang nawala sa kanyang account, at isang nagniningning na ilaw ang pumasok sa kanyang isipan sa susunod na sandali. Ang piraso ay naglalaman ng isang linya. Baligtad na aktibo at pasibong enerhiya. Nagtagpo ang mga banal na landas. Naka-align ang 8 meridian. Lahat ng batas ay dumadaloy ng natural. Ang katawan ni Sebastian ay hindi sinasadyang nanginginig. Ang mantra ng teknik na ito ay kahawig ng pamamaraan ng pagsasanay na kanyang ginagawa. Maaaring ang teknikong celestial na ito ay talagang ang Eternal Rebirth Codex. Ang kanyang mukha ay halo ng pagkamangha at hindi makapaniwala. Gayunpaman, ang kakaunting impormasyon ng piraso ay nagpasalungat sa kanyang mga hinala. Determinado na matuklasan ang katotohanan, nagpalit siya ng ilang higit pang mga fragment ng teknik, gumastos ng malaking bilang ng mga puntos. Habang mas maraming mantra ang pumasok sa kanyang isipan, ang kanyang mga pagdududa ay naglaho. Hindi may kakaila, ang makalangit na teknikong ito ay talagang isang bahagi ng Eternal Rebirth Codex. Bagaman limitado ang mga mantra, hindi pa matukoy ni Sebastian kung aling yugto ng teknik ito na bibilang, ngunit sigurado siyang isa itong wala siya noon. Ang pagkaalam na ito ay nagdulot sa kanya ng hindi mapigil ang kasiyahan. Walang pag-aalinlangan, ginamit niya ang lahat ng natitirang puntos niya upang makakuha ng mas maraming piraso ng teknika, at sa huli ay nakakuha siya ng 38 piraso. Habang ito ay bumubuo ng mas mababa sa 1/10 ng kompletong celestial technique, nakalikha si Sebastian ng sapat upang makilala ito bilang ika-6 na yugto ng codex. Ang pagtuklas ay labis na nagpasaya sa kanya. Gayunpaman, nang magpakatino siya, napagtanto niyang mayroon na lamang siyang 600,000 puntos, at ang kanyang ranggo ay bumagsak sa ika-5182 na pwesto. Dahil nagsimula ang komprehensibong pagsubok na may 6,000 kalahok lamang at marami na ang malamang na natanggal na, ang kanyang ranggo ay delikadong malapit sa ibaba. Gayunpaman, hindi siya nababahala sa ranggo dahil ang pag-secure ng ika-6 na yugto ng teknika ang kanyang prioridad. Lumabas si Sebastian mula sa Immortal Palace, na naglalayong umalis sa lungsod, nang mapansin niya ang isang bagong itinatayong gusali malapit. Sa kanyang gulat, ito ay walang iba kundi ang Skyward Chamber of Commerce. Habang pinagmamasdan ang masiglang mga tao na pumapasok at lumalabas, hindi mapigilan ni Sebastian na humanga sa lawak at talino ng kamareng ito. Ang magtayo ng tindahan at umunlad sa isang mapanganib na lugar na tulad nito ay tunay na patunay ng kanilang galing.
Pagpasok sa Skyward Chamber of Commerce, natagpuan ni Sebastian na ito ay mas marangya kaysa sa kanyang inaasahan. Ang loob ay labis na marangya. Ang sahig ay kumikislap na parang pinulish na salamin, at ang mga masalimuot na ornamentong gawa ay maingat na inilagay sa buong espasyo. Ang unang tanaw na bumungad sa kanya ay isang maluwang na bulwagan, na may ilang mga mesa at upuan. 4 na mesa ang abala na. Sa isang mesa ay nakaupo ang 2 lalaki at 2 babae, nag-e-enjoy sa masarap na pagkain at masiglang usapan. Tumingin sila kay Sebastian nang pumasok siya ngunit mabilis din nilang binalikan ang kanilang kasayahan. Sa ikalawang mesa ay nakaupo ang isang lalaki at isang babae. Ang lalaki ay napakagwapo. Siya ay naglalabas ng isang aura ng tiwalang mayabang habang ang babae sa tabi niya ay nag-aalaga sa kanya, maingat na inilalagay ang pagkain sa kanyang plato. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng mapagmataas na kasiyahan. Ang babae ay kaakit-akit at elegante, at tila siya ay may pambihirang talento dahil ang kanyang antas ng pagsasanay ay umabot na sa 8 bituin na lesser deity realm. Ang ganitong pambihirang kakayahan ay dapat sana'y nagbigay daan sa kanya na maging isang nagniningning na bituin sa landas ng pagsasanay. Ngunit, narito siya, kontento na gumanap sa isang pangsuportang papel. Inilagay niya ang kanyang sarili sa posisyon ng isang simpleng katulong. Chapter 1477. Sa huling mesa ay nakaupo ang isang nag-iisang lalaki na nakasuot ng itim na balabal. Dahan-dahan siyang sumipsip ng kanyang inumin ng tahimik na may seryosong ekspresyon, naglalabas ng isang aura na kasing hindi matitinag at kasing nakabibighani ng isang napakataas na bundok. Sir, maupo ka dito, malugod na binati ng isang waitress si Sebastian habang siya'y ginagabayan patungo sa isang mesa. Pagkatapos niyang maupo, naglagay siya ng isang tasa ng tsaa sa harap niya at ngumiti habang sinasabi, "Ang pangalan ko ay Ain. Kung kailangan mo ng kahit ano, huwag mag-atubiling tawagin ako." Tumanggo si Sebastian ng bahagya nang hindi nagsasalita. Sa sandaling iyon, may isa pang patron na lumapit kay Ain, at nagtanong, "Gusto kong bumili ng impormasyon tungkol sa lihim na kaharian." 500,000 espiritual na bato po, sagot ni Ain na may magalang na ngiti. Agad na nangganyo si Sebastian sa pagbanggit ng lihim na kaharian. Lumapit siya sa isang miyembro ng silid at nagbayad ng kinakailangang 500,000 espiritual na bato upang makuha ang mga detalye. Ang impormasyon ay nagsiwalat na ang pasukan sa lihim na kaharian ay nasa 80 milya sa kanan paglabas ng lungsod. Natuklasan lamang isang araw bago, ang pasukan ay dati ng selyado ng malalakas na restriction ngunit ngayon ay nabuksan na. Ayon sa pinakabagong mga ulat, ang kaharian ay naglalaman ng parehong bewildering formation at soul devouring formation. Ang mga mekanismong ito ay pumihil sa pagsasanay ng lahat ng pumasok, na nag-iwan sa kanila na umasa lamang sa kanilang pisikal na lakas. Sa loob ng lihim na kaharian ay may nakatayo na mahiwagang pagoda na pinaniniwala ang sentro nito. Gayunpaman, walang sino man ang nakapasok o kahit na nakalapit sa estruktura dahil sa maraming halimaw na nagbabantay sa kaharian. Ang mga nilalang na ito ay labis na makapangyarihan sa pisikal na labanan, at kahit isang halimaw lamang ay nagdudulot ng panganib sa buhay kung walang akses sa pagsasanay. Hindi natin magagamit ang pagsasaka. Kawili-wili. Isang tusong ngiti ang kumalat sa mukha ni Sebastian, na para bang ang lihim na kaharian ay dinisenyo para lamang sa kanya. Agad na nawala ang interes ni Sebastian sa kanyang tsaa, tumayo upang umalis ng walang pag-aalinlangan. Hindi pa siya nakakalabas ng silid nang ang lalaking nakaupo malapit sa kanya kanina ay lumabas din, kasama ang babae. Pagkatapos umalis sa Skyward Chamber of Commerce, lumipad si Sebastian sa himpapawid, patungo sa lokasyon ng lihim na kaharian. Di nagtagal, ang lalaki at babae na lumabas mula sa silid ay sumunod kay Sebastian. Pagkalayo nila mula sa mataong lugar, bigla silang bumilis at hinaranggan ang kanyang daraanan. Ang mga ito ay parehong mga individual na napansin ni Sebastian sa silid. Sa katotohanan, naramdaman na niya ang kanilang pagsubok ngunit pinili niyang magpanggap na hindi niya ito alam. Ang babae ay isang 8 bituing lesser deity master, at ang lalaki ay isang pre-intermediate deity master. Lubos na alam ang kanilang masamang balak,
Nanatiling kalmado si Sebastian at nagtanong, ano ang dahilan ninyo para harangin ang aking daraanan? Nandito ako para humiram ng isang bagay mula sa iyo, sagot ng lalaki na may malamig na ngiti. At ano nga ba ang nais mong hiramin? Tanong ni Sebastian, na may halong aliw sa kanyang tinig. Ang iyong storage space ring at ang iyong trial points o marahil ang iyong ulo lamang. Ikaw ang pipili, sabi ng lalaki habang lumalawak ang kanyang nakakatakot na ngiti. At paano kung tumanggi ako? Tanong ni Sebastian, hindi nagbabago ang kanyang ngiti. Ang lalaki ay humitit ng malamig na hangin. Bata, iminumungkahi kong ibigay mo ang mga puntos at ang singsing. Baka sakaling payagan kitang makaalis ng buhay. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Sebastian habang tinutok ang kanyang tingin sa magkapareha. Kung gusto nyo ang mga pag-aari ko, malugod kayong subukang kunin ang mga ito. Tingnan natin kung kaya nyo. Ang babae ay sumingit ng may pang-asar, saka lang namang 1-star lesser deity master. Wala kang kwenta, parang langgam ka lang sa pagsubok na ito. Kung matalino ka, ibigay mo na ang mga gamit mo ngayon din. Sebastian ay humalaklak. Akala mo ba ang antas ng pagsasaka ang nagdedesisyon sa lahat? Napakabobong pag-iisip. Ang mukha ng lalaki ay nagitim, malinaw na nauubos na ang kanyang pasensya. Dahil sobrang sabik ka ng mamatay, tutuparin ko ang iyong hiling. Sa mga salitang iyon, siya ang unang sumugod, naglabas ng isang matinding palo ng palad. Ang puwersa ay pumutok sa hangin habang tumatakbo patungo kay Sebastian na may nakamamatay na layunin. Chapter 1478. Hindi umiwas o tumakas si Sebastian sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay at hinarap ang pagsalakay ng diretsyo. Ang tila mabangis na atake ng palad ay agad na naglaho sa kawalan. Ang lalaki ay nagulat, at ang mukha ng babae ay namutla sa takot. Bago pa sila makapag-react, ang anyo ni Sebastian ay lumabo habang siya ay biglang sumulong. Sa isang iglap, tumayo siya sa harap ng lalaki at nagbigay ng napakalakas na suntok sa kanyang dibdib. Sa isang malakas na tunog, dumura ng dugo ang lalaki habang siya'y pinapabilis sa hangin. Bago pa man tumama ang kanyang katawan sa lupa, wala na siyang buhay. Nang makita ito, bumagsak sa lupa ang babae sa takot. Lumuhad siya at nagmamakaawa na nanginginig, pakiusap, huwag po ninyo akong saktan, sir. Pinilit po ako niya. Ayaw ko po sanang nakawan kayo. Mayroon akong nakatatandang kapatid na babae, si Gladys Starwood ng Cloudwarden Sacred Ground. Kung palalayain mo ako, tiyak na magpapasalamat ang aking kapatid na babae. Manatiling malamig ang ekspresyon ni Sebastian. Sabi niya ng malamig, hindi ako natatakot sa pangalan ng kapatid mo. Ipagpapaliban ko ang buhay mo ngayon, pero kung may susunod na pagkakataon, wala nang awa. Walang salitang sinabi, umiko si Sebastian at nagpatuloy sa paglipad patungo sa direksyon ng lihim na kaharian. Ang babae ay nagmadaling sumunod sa kanya. Isinasaalang-alang ni Sebastian na pigilan siya, ngunit siya'y desperadong nagmamakaawa. Pakiusap, sir, hayaan niyo akong sumunod sa inyo. Nasa loob ng lihim na kaharian ang kapatid ko. Kailangan ko siyang mahanap. Si Sebastian ay nagkunot ng noo, nag-isip sandali bago nag-aatubiling payagan siyang sumama. Habang lumilipad sila ng magkasama, ang babae ay malapit na sumunod kay Sebastian gayunpaman, ang kanyang bilis ay kapansin-pansing mabagal. Humihingal siya ng mabigat mula sa pagod habang sinisikap niyang makahabol. Sa kabutihang palad, hindi malayo ang lihim na kaharian. Dumating ang dalawa sa pasukan sa hindi nagtagal. Pagdaan sa batong tarangkahan, ang tanawin sa kanilang harapan ay agad nagbago. Natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa isang magaspang na lambak na puno ng mga matatalim na bato at mga agos ng ilog. Ang natatanging tanawin ay may kakaibang ganda, isang kapansin-pansing kaibahan sa mundo sa labas. Gayunpaman, mabilis na napansin ni Sebastian ang hindi pangkaraniwang kaguluhan sa espiritual na enerhiya ng lugar. Ang enerhiya ay magulo at hindi matatag, at imposibleng kontrolin.
Ang pagtatangkang manipulahin ito ay maaaring magdulot ng mga nakapipinsalang resulta sa pinakamainam, isang pag-atras na nagiging sanhi ng mga pinsalang panloob. Sa pinakamasama, agarang pagkawala ng malay. Tumalon si Sebastian sa isang malaking bato at tiningnan ang kalikwan. Malayo sa loob ng lambak, isang nagniningning na pulang ilaw ang nagmumula sa kailaliman nito, pinapaliwanag ang nakapaligid na ulap ng isang nakakatakot na kulay dugo. Ayon sa baniling impormasyon, ang pinagmulan ng pulang ilaw ay ang pavilion, na siya ring sentro ng lihim na kaharian. Kung may mga kayamanan na matatagpuan, malamang na nasa loob ng pavilion ang mga ito. Hindi nag-atubili si Sebastian at agad na bumilis. Si Clarissa Starwood ay nagmamadaling sinubukang makasabay sa kanya. Habang nagmamadali si Sebastian, narinig niya ang tunog ng isang matinding labanan mula sa unahan. Pinabilis niya ang kanyang lakad upang mag-imbestiga at hindi nagtagal ay nakita niya ang isang grupo ng mga tao na nakikipaglaban sa isang dalawang ulong leon sa isang labanang buhay o kamatayan. Ang leon na may dalawang ulo ay napakalaki, na para bang isang maliit na bundok. Ang dalawang groteskong ulo nito ay may mabangis na ekspresyon, na may matatalim na pangil na parang mga talam. Ang kanyang muscular na katawan ay naglalabas ng napakalakas na kapangyarihan, at bawat galaw ay naglalabas ng nakabibinging presyon. Ang grupo ay nakikipaglaban sa dalawang ulong leon dahil may isang maliit na puno na may ilang mahahalagang prutas ng unicorn na nakatayo sa gitna ng lambak. Ang mga prutas na ito ay mga bihirang kayamanan, na may kakayahang lubos na mapabuti ang pagsasanay at lakas ng sinumang kumakain nito. Sa kabila ng kanilang dami, tila napakamahina ng grupo sa harap ng leon na may dalawang ulo. Bawat atake ng leon ay may napakalakas na puwersa. Sa isang swipe lamang ng mga pangil nito, pinapadapon nito ang isang tao ng maraming metro, bumagsak ng mabigat sa lupa at umubo ng dugo. Kapag iniikot nito ang buntot nito, kayang nitong matamba ang maraming tao ng sabay-sabay, na nagliwan sa kanila na nagwawala sa sakit sa lupa. May ilan na sinubukang hampasin ang leon gamit ang kanilang mga armas, ngunit ang kanilang matatalim na talam ay nagliyab lamang ng walang pinsala sa matigas nitong balat, na hindi nagdulot ng anumang tunay na pinsala. Sa kabaligtaran, ang mga counterattack ng leon ay mabilis at nakamamatay. Binuksan nito ang malalaking panga nito at agad na kinagat ang braso ng isang lalaki. Sumigaw ang lalaki sa sakit bago bumagsak na walang buhay makalipas ang ilang sandali. Ang nakabibinging mga ungol ng leon na may dalawang ulo ay umuukit sa lambak, na para bang ipinapahayag ang kanyang ganap na kapangyarihan. Ang takot at kawalang pag-asa ay maliwanag sa mga mata ng grupo, ngunit ang pang-akit ng prutas ng unicorn ay pinilit silang patuloy na lumaban ng desperado. Ang prutas ng unicorn. Biglang sigaw ni Clarissa habang itinuturo ang pader ng bato sa tapat nila. Ang kanyang mga mata ay malaki sa gulat. Sinundan ni Sebastian ang kanyang tingin at nakita ang isang panla na 4 na talampakan ang taas na tumutubo mula sa base ng pader na bato. Ang kulay nitong berde ay kumikislap na parang pinakintab na esmeralda, na para bang maingat na ginawa mula sa mahalagang batong pang-alahas, na nagbigay dito ng napakagandang anyo. Chapter 1479. Sa mga sanga ng panla ay nakasabit ang 8 gintong prutas. Bawat isa ay kasing laki ng itlog ng manok, kumikislap sa nagniningning na gintong liwanag. Parang may mga apoy na sumasayaw sa loob nila. Tataga bang inga prutas ng unicorn iyon? Nakatayo at Sebastian na nakatulala sa goal at isang bagay na palagi niyang inisip na umiiral lamang sa mga alamat ay nasa harapan na niya, na nagbigay ng pakiramdam na ganap na surreal ang eksena. Sa kanyang isipan, mabilis na lumitaw ang mga piraso ng impormasyon tungkol sa mga prutas ng unicorn. Ang mga prutas ng unicorn ay ang pinakamataas na antas ng elixir sa ikapitong baitang, at kilala na lumalaki sa pamamagitan ng pagsipsip ng dugo ng unicorn. Ito ay nagtataglay ng purong at sumasabog na enerhiya, na kayang magbago ng katawan at magpahusay ng pagsasanay. Ayon sa alamat, ang pagkain ng prutas ng unicorn ay maaaring magpataas ng 30% sa tagumpay ng isang intermediate deity master na umakyat sa transformative deity realm.
Kahit na walang lumitaw na transformative deity master sa perpetual world sa loob ng isang milenyo at marami ang naniniwalang hindi na ito posible sa panahong ito, ang halaga ng unicorn fruit ay nananatiling walang kapantay. Maaari nitong lubos na mapabilis ang pagsasanay para sa mga intermediate deity masters at palakasin ang kanilang pisikal na katawan, na ginagawang isang hindi mapapantay ang kayamanan. Inilipat ni Sebastian ang kanyang tingin sa matinding laban sa pagitan ng grupo at ng dalawang ulong leon. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya pasulong upang makisali sa laban. Ang kanyang bilis ay kasing bilis ng kidlat, at lumitaw siya sa likod ng napakalaking dalawang ulong leon sa isang kisap mata. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang mga kamao at nagbigay ng isang nakamamatay na suntok patungo sa isa sa mga ulo nito. Nararamdaman ng leon ang panganib mula sa likuran at sinubukang lumingon upang umatake, ngunit huli na ang lahat. Sa isang malakas na pagsabog, ang isa sa mga ulo ng leon ay naging magulong kalat ng dugo at laman. Umatungal ito sa sakit, at ang napakalaking katawan nito ay yumikot at nagurong-sulong sa sakit. Kalat ng dugo at laman. Umatungal ito sa sakit, at ang napakalaking katawan nito ay umikot at nagurong-sulong sa sakit. Gayunpaman, hindi pinayagan ni Sebastian na makabawi ito kahit isang saglit. Sa tamang timing, sinundan niya ito ng isang malakas na sipa sa tiyan nito. Hindi nakayanan ng napakalaking nilalang ang walang tigil na pag-atake ni Sebastian, bumagsak ito na may malakas na tunog. Ang napakalaking katawan nito ay bumagsak sa lupa, naging walang buhay at walang galaw. Ang ibang mga mandirigma ay nakatitig sa gulat na katahimikan habang pinapanood nila ang pagbagsak ng dalawang ulong leon sa mga kamay ni Sebastian. Isang sandali ang lumipas, at ang sama-samang ginhawa ay lumaganap sa grupo, at marami ang huminga ng malalim. Parang may napakalaking bigat na naalis. Gayunpaman, habang si Sebastian ay lumapit patungo sa prutas ng unicorn upang angkinan ito, nagsimulang yumangay ang mga tinig ng pagtutol mula sa karamihan. Bata, hindi mo maangkin ang prutas ng unicorn na ito para sa sarili mo. Sigaw ng isang matipunong lalaki. Tama ka. Lahat kami ay nagbuwis ng buhay laban sa dalawang ulong leon, at akala mo ba ay basta-basta na lang kayong darating at kukunin ito? Ibigay mo ang prutas ng unicorn. Sabi ng isa pang tao. Sebastian ay nagbigay ng malamig na sulyap sa kanila at sinabi, pinatay ko ang leon na may dalawang ulo. Kaya, natural na akin ang prutas ng unicorn. Ang masa ay nagalit at ang kanilang galit ay ramdam na ramdam habang pinalibutan nila sina Sebastian at Clarissa, pinutol ang anumang daan ng pagtakas. Huwag kang masyadong mayabang. Ang dami namin talaga, bang akala mo natatakot kami sayo? Banta ng isa. Nanatiling kalmado si Sebastian na nakayakap ang mga braso, at sumagot siya, kung sa tingin mo ay kaya mo, halika at subukan mo. Tingnan natin kung kaya mong agawin ito sa akin. Habang lumalala ang tensyon ng standoff, isang lalaking maayos ang pananamit at nakasuot ng mag-agarang balabal ang lumabas mula sa karamihan. Kaibigan, ang prutas ng unicorn ay napakahalaga. Bakit hindi natin ito hatiin sa lahat dito? Sa ganitong paraan, maiiwasan natin ang hindi kinakailangang alitan. Sebastian ay ngumisi ng may pang-aasar. Paghatian. Ito ang aking gantimpala, at hindi ko hahayaang may kumuha nito sa akin. Ang sitwasyon ay lalong naging pabago-bago, ang tensyon ay napakabigat na tila malapit nang sumabog sa isang ganap na labanan. Ang prutas na iyon ay para sa lahat. O akala mo ba ay kaya mong itago lahat para sa sarili mo? Sabi ng isang lalaking nakasuot ng itim na balabal na may malamig na ngiti. Tama. Naglaan kami ng oras sa pakikipaglaban sa leon na may dalawang ulo, inubos namin ito hanggang sa mga hangganan nito. Tapos bigla ka na lang darating para kunin ang lahat ng karangalan, sa tingin mo ba notice iyon? Dagdag pa ng isa pang boses. Walang hiya kayong mga tao. Hindi kasalanan namin na hindi ninyo kayang talunin ang leon na may dalawang ulo. Ngayon na napatay na ito ng batang ito, gusto ninyong nakawin ang mga premyo. Tunay na kaiya-hiya. Sagot ni Clarissa ng galit. Bantayan mo ang iyong bibig, babae. Sigaw ng isang lalaking nakasuot ng berdeng balabal, ang kanyang matalim na tingin ay nakatuon kay Clarissa.
Ang boses niya ay naging malamig habang idinagdag niya. Akala mo ba hindi kita kayang patumbahin ngayon? Chapter 1480. Subukan mong hawakan siya at tingnan mo kung ano ang mangyayari. Malamig na sabi ni Sebastian habang nakatayo na may mga kamay sa likod. Ang kanyang matalim na tingin ay nakatuon sa lalaking nakasuot ng berde. Ang lalaking nakasuot ng berde ay natigilan sandali. Ang kanyang kumpiyansa ay natitinag, ngunit ang kanyang kayabangan ay hindi papayag na ipakita ang kahinaan. Humalaklak siya at sumagot, huwag mong isipin na natatakot ako sayo. Kung hindi dahil sa lugar na ito na pumipigil sa aking mga kapangyarihan, kayang-kaya kitang patayin sa isang suntok. Kung ganoon, ayaan mong patayin kita sa isang suntok na lang. Sabi ni Sebastian na may malamig na tawa. Ang lalaking nakasuot ng berde ay napasigaw ng tawa, pinagtatawanan siya. Anong biro? Magbula ka ng magbula. Tingnan natin kung ano ang kaya mong gawin. Bago pa man tuluyang makalabas ang mga salita sa kanyang bibig, lumabo ang anyo ni Sebastian. Sa isang iglap, lumitaw siya sa harap ng lalaking nakasuot ng berde at nagbigay ng isang malakas na suntok. Naging mapatla ang mukha ng lalaki. Sinubukan niyang umiwas, pero huli na ang lahat. Isang mahinang tunog ang umuugong habang ang lalaking nakasuot ng berde ay napalipad pabalik, bumagsak ng mabigat sa lupa. Damyugo ang kanyang bibig habang nakahiga siya roon, walang kagalaw-galaw. Ano? Lahat ng naruroon ay labis na nagulat. Ang lalaking nakasuot ng berde ay isang pinakamataas na lesser deity master. Ngunit siya ay natalo ng isang suntok lamang mula kay Sebastian. Hindi ka panipaniwala isang bagay na lumampas sa lahat ng inaasahan. Ang witnessing nito ng personal ay nag-iwan pa rin sa kanila ng hindi makapaniwala. Sino mang humadlang sa akin ay mamamatay, pahayag ni Sebastian habang naglalakad siya pasulong, ang kanyang aura ay lumalakas sa bawat hakbang ang nakabibinging atmosfera sa paligid niya ay lalong bumigat, pinapahirapan ang lahat ng malapit. Sa harap niya ay nakatayo ang isang grupo ng mahigit 30 indibidwal, lahat ay mga elit ng nakababatang henerasyon. Bawat isa ay henyo sa kanilang sariling paraan, ngunit ngayon ang kanilang mga ekspresyon ay naging malungkot at mapatla. Ang mga pinakamalapit kay Sebastian ay nakaramdam ng hindi matitinag na takot na pumasok sa kanilang mga puso habang siya ay lumalapit, isang takot na hindi nila mapawi kahit gaano pa sila magsikap. May ilan na gustong umatras, ngunit ang pag-iisip na isuko ang napakahalagang prutas ng unicorn ay nagdulot sa kanila ng pag-aalinlangan. Ang kanilang kayabangan ay hindi papayag na basta na lang silang umatras. Bigla, may isang lalaking nakasuot ng puti ang nagsalita. Makinig kayong lahat. Isa lang siyang tao, samantalang tayo ay mahigit 30. Kung magtutulungan tayo, kaya nating patayin siya ng 100 beses sa loob ng ilang minuto. Tama. Magsanib puwersa tayo at pabagsakin siya. Sang-ayon ako. Ako din. Ang grupo ay tumango bilang tanda ng pagsang-ayon, at ang kanilang pinagsamang determinasyon ay nagbuklod sa kanila laban sa isang karaniwang kaaway. Isa-isa, mahigpit nilang hinawakan ang kanilang mga sandata, at ang kanilang pinagsamang intensyong pumatay ay bumuo ng isang damang aura na punong-puno ng malamig na lamig sa hangin. Gayunpaman, tila hindi alintana ni Sebastian, na parang hindi niya man lang ito napansin. Nagpatuloy siya pasulong, ang kanyang mga hakbang ay matatag at hindi nagmamadali. Bagaman ang kanyang hakbang ay maingat, bawat galaw ay naglalabas ng labis na pakiramdam ng kapayapaan at kontrol. Lahat kayo atake. Habang papalapit na si Sebastian sa halos 2 yarda, may sumigaw mula sa crowd. Agad, mahigit 30 tao ang sumugod na may mga nakataas na armas, ang kanilang sama-samang pagnanais na pumatay ay umabot sa langit na parang alon ng dagat. Hinarap ni Sebastian ang pagsalakay ng mahigit 30 na umaatake ng walang bahid ng takot. Ang kanyang mga galaw ay parang isang multo, madaling dumadaan sa gitna ng karamihan. Bawat hampas na kanyang ginawa ay may dalang lakas na parang kulog. Sa isang suntok lamang, pinadapo niya ang isang pangunahing mandirigma. Ang lakas ng kanyang suntok ay nag-iwan ng humuhuni na hangin sa kanyang likuran, pinasok ang dibdib ng lalaki at itinapon siya pabalik na parang sirang saranggola.
Ang katawan ng mandirigma ay tumama sa ilang iba pa sa likod niya, na bumagsak na parang domino. Sa parehong maayos na galaw, umiwas si Sebastian sa maraming hampas at saksak na nakatutok sa kanya, iniiwasan ang mga ito na parang dumadaloy na tubig. Walang pag-aalinlangan, nagpakawala siya ng isang napakabilis na sipa na tumama sa isa pang kaaway na sumusubok na salakayin siya mula sa. Ang kaaway ay naglabas ng mahinang ungol habang nabali ang kanilang mga tadyang, at ang kanilang katawan ay tumilapon sa buong larangan ng digmaan na parang isang itinapong manika habang dumadaloy ang dugo mula sa kanilang bibig. Ang mga mata ni Sebastian ay kumikislap na may malamig na talas. Ang kanyang mga kamay ay kumilos ng may nakamamatay na katumpakan, binabago ang kanyang mga suntok sa mga palo ng palad. Sa isang makapangyarihang pag-uyam ng kanyang mga palad, naglabas siya ng isang alon ng puwersa na katulad ng isang tidal wave. Maraming mga umaatake ang nahuli sa pagsabog. Ang kanilang mga armas ay nahulog mula sa kanilang mga kamay habang sila ay itinapon pabalik, bumagsak ng mabigat sa lupa. Hindi nagpos kahit isang saglit, si Sebastian ay lumiko at nag-spin kick. Ang puwersa ng kanyang galaw ay nagpadapa sa dalawa pang kalaban. Sa sandaling ito, siya ay tila halos hindi mula sa mundong ito, parang isang Diyos ng digmaan na bumaba sa larangan ng labanan. Siya ay hindi mapipigilan at hindi matatalo.